Hello mga ka-asenso, panahon na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang inyong kaagapay sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino. Tayong mga Pinoy mahilig sa fried chicken at in na in ngayon ang mga mobile cart business. At alam nyo bang isang certified public accountant at dating OFW ang gumagawa ng pangalan sa kanyang mobile cart fried chicken business? Paano ba naman kasi sa murang halaga? Nako, ang crispy na ng manok at may only rice ka pa. Kasama natin ngayon ang owner ng trending fried chicken mobile cart business na Chicks ni Lods, si Ray Aldwin Valeriano. Ray, congratulations. Maraming salamat po, Miss Karen. And so, super excited po na nandito ako ngayon. Alam mo, super excited rin ako sa negosyo mong ito kasi let's face it, dito sa Pilipinas, matindi ang kompetisyon pagdating sa fast food chicken, 'di ba? Ang lalaki ng mga brands ng mga chicken businesses. Paano mo 'to naisip at ba't ka sumugal? Yes po. Nagsimula po yung journey ko sa fried chicken dahil nung pandemic po, nakapagsimula kami ng mobile cart. Pero beverage po yung ino-offer namin doon, milk tea and coffee na mobile cart. Ibig sabihin hindi po kami yung mga traditional shop na nagbabayad ng renta, na gagastos ka ng renovation cost. So, nung 2024 po, successful po yung mobile cart namin sa coffee and milk tea. Yung mga partners po namin at mga franchises, nagtatanong sila bakit hindi po kami magsimula ng food. And that time, oo nga, no, makes sense, bakit hindi naman food yung simulan natin sa mobile cart. And inisip ko noon, ano ba yung pinaka-favorite ng mga Pinoy na pagkain at marami tayong makikater na mga estudyante, gaya ko dati, mga nagtatrabaho. At naisip ko yung fried chicken. Pero At tanong ko lang, you were still employed? Full-time na po ako sa negosyo. Oo, pero nag-quit ka ba ng trabaho mo to go to business or may nangyari sa iyo sa trabaho? Yes, before po no, nung pagka-graduate ko po no, ng accountancy at pagka-take ko ng CPA board exam, nagtrabaho lang po ako ng 1 year dito sa Pilipinas sa SGV, an audit firm dito. And pagka-gain ko ng experience, nag-OFW po agad ako noon sa Dubai. Anong trabaho mo? At 5 po yung naging trabaho ko noon sa Dubai. So ang main job ko po noon is being an accountant. Pero dahil gusto ko po agad na makaipon that time, I see na parang hindi enough yung salary ko noon. Kaya nag-part-time po ako noon. Ang pangalawang job ko, naging teacher po ako sa mga gustong mag-take ng CPA board exam. Nag-insurance agent po ako, nag-real estate agent, at event coordinator. So, a total of 5 jobs po. Oo, so Rakitero OFW pala ito. Rakitero OFW. Okay, so ang nangyari, bumalik ka. Yes. Bumalik ka dito, tapos yan, you started that mobile business. Naisip mo ngayon, mag-fried chicken. So, after kong makaipon noon, umuwi na ako ng Pilipinas. Tapos hindi na po ako bumalik noon sa pagtatrabaho. Kasi ang hugot ko rin noon, nung nagtatrabaho ko bilang accountant, ang kinukompute ko yung pera ng mga nagiging boss ko. So, why not pera ko naman yung gusto kong computein, pera ko naman yung gusto kong palaguin. Kaya nagsimula na po ako noon na mag-venture sa pagnenegosyo. At isa nga po sa mga unang inaral ko noon is yung social media, sales, and marketing. Dahil natutunan ko na pag natutunan mo paano magbenta, paano mag-market, kahit anong negosyo yung simulan mo, kaya mong palaguin, kaya mong i-scale. So, etong mobile cart business mo, magkano ang puhunan mo dito nun? Dito po sa mobile cart, around 400. Okay. And kaya po 400,000 yan because you have to remember, may cart kasi, meron Yes. tong sasakyan, di ba? May motorcycle. May ganun siya. So let's say ito, this is a sample of your mobile cart, right? Magkano yung initial mong spending dito?
Kasama po yung working capital, mga around 500,000 din po. Oo, yun. Oo, at ang sinadya po namin siya na gano'n kasi gusto po namin na i-elevate yung Oo. street vending sa Pilipinas. That's our vision po. Na kasi sa Pilipinas, napansin ko na pag sinabing street vendor, iniisip ng marami, putyo-putyo, marumi, hindi okay, di ba? Parang hindi masarap yan. Gusto po namin na itaas yung quality ng street vending sa Pilipinas. Kasi pag tinignan natin sa ibang bansa, kapag street vendor, maganda, di ba? May standard, Malinis. malinis, Oo. masarap. Gusto po namin yung mobile cart namin Instagrammable, sa gabi mailaw, naka-solar powered po yan. Sosyal. Oo. Gusto po namin yung mga street vendors po namin magaling sa negosyo, alam mag-accounting, mag-audit, marunong sa Facebook advertisement, marunong even sa AI, paano papapalakihin yung negosyo nila. And that's our advocacy. We want to elevate street vending in the Okay, Philippines. so naisip mo ngayon chicken. Tama ka doon, paborito ng Pilipino yon. Ang tanong ay yung formula ng chicken. Pwede ba natin hawakan ang manok mo? Yes, sure Ito, po. ikaw din. Dapat tayong dalawa, alright? So ito, mukha siyang may famous chicken brand na ganito ha. Yan po. Okay. Ang sarap. Pwede ba tayo kumain? Sure So, po, paano Miss mo Ellen. to ginawa, yung formula na to? Actually, sa formula po, ang nag-formulate po niyan is my wife kasi magaling po siya na magluto. Lagi niya po akong pinagluluto ng pagkain. And nung naisip nga po namin yung fried chicken, siya po yung pinakamina nag-R&D. At kaya po yan Chicks ni Lods dahil yung asawa ko po yung Chicks, ako po yung Lods. Wait, Chicks ang name ng asawa mo? Hindi, siya po yung Chicks Chicks, ko. babae. Oo, Chicks mo si siya. Kate. Lods del Idol ka. Oo. Sobra yun. Ako po yung nagtitikim, ako po yung nag-a-approve. Pero Okay, ikaw yung papasa Lodi. to. Ikaw si Lods. Chicks ni Lods. Ang cute. Okay. Then, ayun po, nung 2024 pa po, sinimula na po namin na i-develop yung product, tinest na po namin siya sa market, yung mga pinapwestuhan po namin ng isang brand po namin, pinapwestuhan din po namin. And So, saan ang una niyong pwesto? Yung first mobile cart yun na may chicken, saan yun? sa may San Fernando, Pampanga po, Oo. sa mga schools po doon. Pero paano Our ang Lady of Fatima. permit? Yan ang tanong siguro yung mga nanonood. Okay, gusto ko ng ganyan pero kailangan mo ng permit ba mula City Hall? Paano? Yes po, syempre kailangan po ng barangay permit, ng DTI, at saka BIR. Tas Hindi yan meron po- pwedeng paikot-ikot ka kung saan. Tapos meron po tayong tinatawag na hawkers or ambulant permit para sa mga street vendor. And actually, street vending is been around sa Philippines ng matagal ng panahon. Yung mga nagtitinda ng fishball, kwek-kwek, buko sa kalsada. Oo. So mayroon pong proper permit para sa kanila. Okay, so yung Pampanga, yun ang una ninyo. What was it like? Bumenta ba? Yes po, bumenta. Kasi imagine po sa murang halaga, ang target market po kasi namin is mga estudyante, mga minimum wage earners, yung mga riders na naglalala-move or Grab. Sila po yung mga main customer namin, mga driver po. Dahil for as low as 39 pesos, may only rice, only gravy, only sabaw ka na. Yun nga ang tanong, paano yun, no? So kapag bumili ka dito, ibibigay yung manok sa ganitong kahon. Ito po, yung Oo. pang-dining experience namin. Ayan po yung pag-take out. Pag take out ito, so isipin nyo kahit yung packaging niya, napakaganda, right? And very clean. Okay. And then if you're going to eat there, meron ba itong mga chairs? Yes, May ito po mga yung harap chairs. po niya, table, pag nakita Oo. niyo po yung actual mobile cart. Then nagsiset up din po kami ng mga tables and chairs. Tapos pag tables and chairs, eto na yon. Ayan po. So let's say eto ang average. Kunyari ako, gusto ko dark meat, legs, 2 pieces, tapos only yung rice. Magkano ito? Yung leg naman po namin na 1 piece is 69. Oo. Pag 2 piece po, 135. 135 pero only ang rice. Only rice, okay. only gravy, and Competitive ka ba o mas mura ka sa mga kilalang fast food brands na nagbebenta ng chicken? Yes po. Actually, ang pinaka-competitive advantage natin is yung price. At sa business side naman po, nagawa natin siya kasi wala tayong rent na binabayaran. Imagine a saving of 15K or 20K para sa upa. Nilalagay na natin sa negosyo. Then at the same time, kahit isa lang po yung manpower natin, kaya niya nang gawin. Unlike traditional restaurant, kailangan mo ng minimum of 3 or 5 na staff. Okay, at ayun po, dahil sa malaking savings natin sa OPEX, kaya namin mapababa yung price na yung 39 pesos nga po namin, ang tawag namin dyan is chicken in neck
meal. Okay, ano ang 39 pesos na chicken lunch? Ano yun? Chicken neck meal is yung 2 pieces na chicken neck, yung leeg po. Talagang may ano. kumakain ng chicken neck? Marami po. Marami. At ako po, nung estudyante ako, actually yung neck na meal, ayan yung nagsisave sa akin. Lalo na... Kasi mura. Galing po ako sa mahirap na family, kulang po yung baon ko noon. Pangarap ko talaga isang buong manok dahil malakas po ako kumain noon. Pero dahil limited lang yung capacity ko, neck lang yung kinakaya ng budget na ulamin namin. Binanggit mo nang galing ka sa mahirap na pamilya and yet nakapagtapos ka, no? Naging accountant ka. Balikan natin yung buhay mo noon. What was the experience like that you think propelled you to becoming a successful entrepreneur? Bilang lumaki sa squatters area at galing po ako nun sa broken family, lola ko po yung nagpaaral sa akin. And siya rin po yung naging inspiration ko, kaya nung nag-Dubai ako, gusto kong kumita agad, gusto kong makaipon agad, gusto kong makauwi agad, gusto kong baguhin yung normal na kapag OFW, abot ka ng 20 years, abot ka ng 40 years. And because alam ko na yung lola ko, matandaan na siya, she's 80 years old plus that time, tapos may nagkasakit pa. Sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan, gusto kong makauwi agad, gusto kong makapag-give back ulit sa lola ko na nagpalaki sa akin, na nagpaaral sa akin. And praise God, nagawa ko naman po yun ngayon. Ngayon, ilan na ang mobile cart mo? Ang Chicks ni Lods po, meron na po siyang 10, kasama 10. po yung mga franchisee partners May po na. franchisee partners ka na? Wow! Ang galing mo naman. Pero how can you control the quality and to make sure na yung franchisees mo, kinukuha nila ang manok sa'yo? Yeah, Kasi about po niluluto to fresh, di ba? Eh what if sinusource nila yung, let's say, yung crust and then yung chicken somewhere else? Since ang mga franchises na po rin natin is nationwide, meron na po tayo hanggang sa Bohol, sa Mindoro. What we did po is kami po yung nag-formulate ng mga pang-marination sa chicken, pati na rin paano i-create yung gravy, saka yung soup po namin. Yung chicken po nila, nag-set po kami ng standard kung paano po sila bibili sa market. Kasi kung sa amin pa po manggagaling yung chicken, tataas pa po yung operational cost nila. So, pwede bumili ang franchises mo ng manok sa palengke? Yes po. Pero may standard kayo? May standard kami Ang na galing! binibigay sa Ano yung kanila. standard? Ayun po, kailangan syempre yung fresh dahil hindi po kami frozen dito. Gusto po namin fresh na binibili. Tapos may standard size din po kami, ilang kilo yung kailangan nilang bilhin. At syempre, para ma-ensure po yung quality, nire-require po namin sila kahit isang lupalop sila ng Pilipinas. Kailangan nilang magpunta sa aming office sa Pampanga para ma-actual training po sila sa mobile cart din, paano i-set up, paano yung cleanliness, paano yung sanitary, at paano syempre magiging masarap. Kasi sa pagluluto po ng chicken, yung secret recipe nga po namin, may ma-miss ka lang doon may magkamali ka lang sa temperature, may magkamali ka lang sa mga processes po namin, mag-iiba na yung lasa. So, halimbawa, masipag yung franchisee. Magkano ang pwede niyang benta sa isang araw kung may ganito siyang negosyo? Yeah, right now po yung mga franchises po namin, they are averaging around 10K to 15K po, depende sa araw. At ano ang net nun? Ang net po niya is around 30 to 35% po. Oo, is that good? Yeah, lalo na po sa panahon ngayon na tumataas ang bilihin. Earning around 3,000 to 4,000 a day is napakalaking bagay na po. Ano ang pangarap mo sa negosyong ito? Napakagandang idea. Yes po, ang pangarap ko dumating yung panahon yung Pilipinas, mataas na yung tingin sa mga street vendor na isa na silang dignified na mga professional. Na gamit nga po yung brand po namin, the way we do the business, the mobile cart business vending, makita nila na pwede pala na malinis ang mga street vendor, matalino ang mga street vendor at mga magagaling silang negosyante. So ngayon, isipin po ninyo si Ray, meron na po siyang 10 mobile carts including the franchisees. At gusto pa niya mag-expand. Pero dahil may franchisees na siya, siguro ang tanong dito is what kind of expansion ang kailangan pa niyang gawin? Anong maitutulong ng DTI sa kanyang expansion dreams?
Magandang araw po. Tara, samahan nyo kami at itutour namin kayo dito sa aming Pampanga Hub ng Chicks ni Lods at ipapakita rin namin sa inyo yung ilan sa mga operation namin sa aming mobile cart business. Tara po! And by God's grace, dito nga po makikita nyo yung ilan sa mga awards na nakuha na ng ating mobile cart concept. At mga ka-asenso, welcome! Dito rin kami nagtitraining ng aming mga newly onboarded franchisee. Okay, so dito naman po makikita natin yung ilan sa mga staffs natin na sumusuporta sa mga franchises natin from the onboarding hanggang sa training nila, pati sa pagsisecure ng kanilang mga legalities and documents. And syempre yung mga day-to-day questions din nila, sinasagot din natin para matulungan sila na tuloy-tuloy yung kanilang operation. Yan po. So kaway kayo guys! Hello! Dito naman yung ating dedicated studio dahil lalo na sa panahon ngayon na maganda na yung technology, we regularly conduct mga webinars, mga training sessions sa mga franchises namin to train them and update them sa mga bagong knowledge at mga bagong diskarte ngayon sa mobile cart business. And that's what we call the franchisee mastermind. So wherein we gather all the franchisees nationwide, tapos from time to time, ina-update namin sila ano yung mga bagong techniques and trainings na pwede nilang magamit sa kanilang mga day-to-day operation. So guys, ngayon puntahan na natin yung Chicks ni Lods mobile cart para maturo namin sa inyo yung aming operation. Kung paano ginagawa yung napakasarap na chicken ng Chicks ni Lods. Tara! So ngayon, ito naman po yung ating Chicks ni Lods mobile cart. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aming menu. Actually, simple lang naman. Hindi na natin pinakomplikado yung menu natin. Yung una nga sa atin, yung ating 39 pesos na chicken neck. Ito yung 2 pieces na chicken neck, only rice, only gravy, at only sabaw. Actually, ito yung mga paborito ng mga mahilig magtipid na mga estudyante, yung mga worker natin, at yung iba na tipid lang talaga sa budget nila. At yung pangalawang menu natin, ito naman yung 1-piece chicken na only rice, only gravy, at only sabaw din, na ang presyo nga is 69 pesos. Bakit nga ba tayo nag-come up dyan? Bakit nga ba? Oo. Kasi una sa lahat, nung ginagawa namin and kinoconceptualize namin to, tinanong namin yung mga empleyado namin. Sabi namin, magkano na ba ang gulay or ulam sa mga karinderya? And we found out na nagre-range na pala ng 45 pesos gulay pa lang, wala pang rice. Yung mga meals talaga, nasa 70 pesos na, wala pang rice. So sabi namin, what if we create something that is very affordable for those minimum wage earner as well as yung mga estudyante wherein they can have a decent meal para dito. Mabubusog talaga sila with a quality meal sa presyong pangmasa. Yes, and ngayon maraming nagtatanong sa amin, hindi ba kayo lugi? Kasi 39 pesos lang, tapos 69 lang, yung 2 pieces namin, 135 pesos. So actually, hindi tayo lugi. Dahil ang sikreto, kaya nagawa natin maging mura yung mga products natin. Dahil wala tayong rent na binabayaran, mababa lang yung operating expenses natin, at pwede tayong magpalipat-lipat kung saan-saan. And actually, pwede nga, not whole day kang mag-operate eh. Pwede kang mag-operate lang during lunchtime, during merienda time, tapos pahinga ka uli, tapos operate ka ulit ng dinner time sa iba't ibang location. Ayan yung sikreto, kaya mura tayo at hindi tayo nalulugi. Okay, so ngayon itutour namin kayo sa ating mobile cart. Actually, we designed the mobile cart na very functional siya. Ibig sabihin, kaya niyang mag-operate like a standalone restaurant na. Okay, so dito makikita nyo po yung aming preparation area. Dito tayo mismo na nagluluto. Okay, sa loob ng cart, makikita nyo rin may mga cabinets tayo sa taas, may mga lalagyan tayo, mga storage area. Sa baba, itong baba ng cart natin mismo na to, napakaluwag niyan. Nakakapagdala nga kami ng tables and chairs. Yung mga picnic sa mga location tables and chairs na ginagamit ng mga franchisees natin para kapag ka nandun na yung cart natin, makakapag-set up na sila ng maganda at mafe-feel comfortable naman yung mga customers natin. Okay, so actually ito, nandito yung ating mga gravy, yung ating mga soup, na yung mga customers self-serve na lang sila. At madalas, itong table na to, dito rin kumakain yung mga customers natin. Kumbaga,
Minsan kasi gusto nila nakikita rin how we prepare their food, tapos dito na sila nagda-dine in. Ayan. So dito tayo sa harap. Ito. Tapos dito, ayan, ito yung ating display area. Dito natin dinidisplay yung mga ready na chicken natin na kakainin na lang nila. So it will just take around 30 seconds to 1 minute, they have their orders na. Kasi bago pa ang peak hours, siyempre inaaral namin yan, bago pa ang peak hours, meron na kaming nakaprepare ng mga chicken. So pagka nag-order sila, mabilis na lang ang serving. Ito, nandito yung ating Gravy. gravy. Ito nga yung unli gravy natin. Punta lang sila dito, tapos ipo-pour lang nila yung gravy nila. Yung iba nga, madalas ginagawang sabaw na yan. Lalo na yung mga gutom na gutom talaga. At partner rin ng franchise, kasama na rin yung mobile cart or yung motorcycle na brand new. Yan, na designated talaga, inaral talaga yung bigat ng cart na kaya talaga ng mga motor na yan. And also, dito tayo sa likod, yan, pakita ko sa inyo, makikita nyo, very compact talaga, no? Dito, dito namin nilalagay yung mga isa pang tea barrel namin na may mga sabaw. Ito, naglagay ako ng extension kung saan dito namin pine-prepare yung pagda-dry, wet, dry ng aming mga chicken. And also, dito na rin, nakalagay na rin yung aming gas tank. Sa loob nito, papakita namin, napakaluwag niyan. Sige, later pakita na lang natin. And syempre ito, very comfortable yung ating staff sa pag-prepare kasi nakaupo naman siya habang nagpe-prepare siya niyan. No? Yes. Tapos pag may nag-order, kayang abutin. Yes, and dito sa taas makikita nyo yung aming solar panel dahil hindi natin kailangan kumonek sa electricity para maging mailaw. Kasi nag-ooperate nga tayo hanggang dinner time or hanggang gabi. So kaya natin maging mailaw sa buong magdamag, no? Sa buong gabi dahil solar powered tayo. Yes. So, aside sa Chicks and Lods, ito pa yung isang mobile cart business concept din natin, which is yung The KRT. Since ang vision nga natin, gusto natin ma-elevate yung street vending sa Pilipinas. Kaya ito yung mobile cart natin na umiikot-ikot din, no? Walang rent na binabayaran. At ito nga yung ilan sa mga products natin dito. Itong business namin ito, nag-run ito since pandemic 2020, going 6 years this year. At meron na tayong 200 plus branches nationwide. Ang Yes. pinakamalayo natin, sa saan ba? Luzon, ang pinakamalayo hanggang Cagayan. Tapos meron tayo hanggang Mindanao, like mga Zamboanga, Surigao, Siargao. Visayas, meron Tapos din. marami din tayo sa Visayas, sa Cebu, sa Leyte. Bohol, sa Tacloban, Leyte. So kalat-kalat na po yung business natin. Nung time na nag-offer kami, actually kung makikita nyo ngayon, meron kaming ino-offer na 39 at 49 pesos na quality drinks, no? Kasi nung time na nag-offer kami nito, buy one, take one ng atake. Uso yan nung time ng pandemic, pero ngayon pinababa namin kasi ang pinaka-market talaga natin, Dad, is yung mga estudyante para maging affordable. Pero quality pa rin yung product natin. Yes, Sa pagdating and- sa taste. And same ng dahilan sa Chicks ni Lods dahil wala tayong rent na binabayaran, kahit isa lang yung manpower natin at solar power din tayo, as in mababa lang yung OPEX. Kaya nagawa natin maging competitive yung price natin, pero yung quality, ayan yung hindi naman natin tinipid. At maganda, matikman nyo po yung mga products natin. Imaginein mo, sa halagang 39 pesos, magkakaroon ka na ng ganitong klaseng drinks, no? Cold and quality drinks talaga. So maraming salamat and keep rolling. Alam mo, Ray, ang DTI ay may financing arm. Nag-o-offer sila ng iba't ibang klaseng loans na kung minsan, actually ngayon, no collateral, may grace period ka pa na 1 year that you don't have to pay. Kasama natin ngayon ang Vice President ng Innovation and Advocacy Group ng SB Corp, si Wally Don Calderon. Wally, welcome back to our DTI Asenso. Salamat, Madam Karen. And this is my second time na nga. Oo. Alright, no, napakinggan natin. Napakaganda ng sinimulan ni Ray. Listening to his story, ano ang pwede niyang gawin ngayon? What would you advise him to expand and grow the business? Yes, oo. Talaga, nakikinig ako kanina, no? Very inspiring. And yung grupo ko nga, Innovation and Advocacy, napaka-innovative ng business model niya, no? So, yung franchisees niya, actually, pwedeng mag-access ng loan sa amin. So, yung capital na kailangan nila para itayo yung franchisee outlet nila,
they can apply for a loan from us, a small business corporation. Okay. Ang tanong ko, no, kasi nagsisimula pa lang si Ray, 10 pa lang ang mobile carts. Kung gusto niya maging, alam mo yon, mega business, dapat ba mag-franchise siya kaagad? Or dapat muna palakihin niya to a certain number? Yes, sa pakikinig ko kanina, tingin ko yung pag-penetrate niya sa market ng outside Metro Manila, magagawa niya ng more efficiently kung nagpa-franchise talaga. Pero tama po yung tanong nyo kanina, Madam Karen, na dapat ma-ensure yung quality. Yeah. Yan yung make or break pag nagpa-franchise, na dapat hindi masisira yung brand na tinatawag natin. Kasi kung nakilala ka na masarap na nga at mura pa, yung pangarap niya na ma-elevate ang street vending as a professional alternative to the more established restaurant brands, dapat ma-maintain yan. Pero yung pagbabalancing yon, napakahirap nun. Pero nung nakikinig ako sa interview, I'm very confident na pag may close monitoring ng siya ang magiging franchisor dapat talaga tutukan niya to ng mabuti. Oo. Pero dapat ba mag-franchise siya ng mag-franchise or mag-expand muna siya on his own with many carts? On his own, yun maganda nga rin. Oo. Pero ang advice ko is yung itatayo niya mga outlet close to the HQ. For I example, see. kung based siya Oo. rito sa Pampanga. Pampanga, penetrate muna ang Region 3, Tama. expanding geographically from that place para yung close monitoring and ma-establish yung mga systems of natututukan mo. So, kanina kasi meron na sa Bohol. So, Oo. may yung agam-agam na tanong ni Madam Karen, paano mo may ensure na tama yung binibiling quality ng chicken, ng ingredients, hindi na sila nag-shortcut. So kasi baka mag-suffer yung brand pag ganon. So, Actually, napakaganda rin ng advice ni Wally because sa tagal ko na rin nag-i-interview, tama yung sinabi niya na ito napaka-innovative product. Maganda muna na mag-expand ka within Pampanga. Right? Na sarili mo muna before you franchise. Parang ang mangyayari, sisikat siya na ikaw muna ang core owner. Does that make a difference? yes, oo, kasi may learning curve din naman yan. Yeah. So, kung nandoon ka muna sa Pampanga, nag-establish ka ng close monitoring, tapos nagkakaroon ka ng lessons learned. Every day yan sa operation. So, yung matututunan mo doon, meron bang parte ng negosyo na nade-delegate Yeah. talaga or meron na talagang close monitoring. Oo. So, tapos ang objective, lahat ng parte ng business, yung operation, is something that you can delegate na and hindi magsasuffer nga yung quality. So, pag naabot mo na yung puntong yon, pwede ka na mag-expand talaga nationwide. Ano ba, Ray, ang tulong na kailangan mo sa DTI ngayon? Actually, Miss Karen, sobrang, sabi ko nga kanina, it's an answered prayer to learn itong mga opportunity na to dahil part of our pipeline and plan for this year is to really expand sa Pampanga. Kasi what we're doing right now is nire-reinvest po namin yung mga nagiging profits po namin sa own operations namin and even franchise para makapag-expand po sa Pampanga ng spiral method po. Yung kumbaga from San Fernando, then yung mga karatig bayan po natin, malagay na rin natin yung Chicks ni Lods. At gusto po namin na tumulong din sa maraming street vendor kasi ang ginagawa po namin sa employment is parang partnership na. Para silang may profit share sa mobile cart nila. Para alagaan talaga nila yung negosyo, alagaan nila yung quality at yung customer service. Ano ba ang loan options available for Ray under SB Corp? Let's say sa size ng business niyang ito. Yes, yung negosyo niya proven na kasi na nag-work. So sa amin, pag ganyan yung successful na yung business, nagiging basihan yung historical sales. For example, sa General Credit Guidelines ng Small Business Corporation, kaya namin magpautang ng up to 20% ng revenue. Madam Karen, revenue not income. So for example, kumita ang iyong negosyo ng 10 million pesos for last year. Example lang, 2025, kumita ka ng 10 million. Si SB Corp can lend out to you as high as 2 million pesos. That's revenue, not the profit, not the income, the revenue of the business. Oo. So, kung gano'n na mapakita natin yung
kasi working yung business model, ang lakas kumita kanina, 5,000 revenue daily. So, So, pwede. ang laki nun, pag minultiply natin yun in a year's time, 20% of that pwede naming ipautang. Oo, at zero collateral. Yes, ang collateral appetite namin, kung first-time borrower, 3 million pesos, walang collateral. Kung repeat borrower, 5 million pesos, walang collateral. Pero yung spectrum nung pwedeng utangin sa amin is up to 20 million pesos actually. Hihingi na lang kami ng collateral doon sa lampas ng 5 million pesos. At may grace period pa, pwedeng you don't pay in a year. That's correct, Madam Karen. No. Option ng borrower na merong actually tier yon. Either 3, 6, 9, or 12 months maximum na grace period, option ng borrower na i-take sa amin. So, dati siyang OFW, pasok pa ba siya sa OFW Negosyo Fund? Or not necessarily kasi ang daming pondo ng DTI? Well, pasok pa rin naman doon sa OFW Negosyo Fund, pero Madam Karen, kasi yung produkto namin, across all of the products, pareho yung concessional feature namin. Lahat, may nilagyan na ng grace period, yung interest rate is 1% per month on diminishing balance. So, napakababa talaga. So, lahat yan kaya ma-access. Pero wala kaming discrimination kahit 10 years ago pa yung pagiging OFW. Ngayon, Wally, may mga nababasa akong komento o reklamo na ang bagal daw ng processing. Ano bang dahilan nun? At mabagal ba kayo? Madam Karen, ayun. Sa processing naman, aaminin namin, merong mga loan applications na tumatagal ang pagproseso. Ang isang dahilan dyan, ayoko man magturo, yung loan applicant, hindi pa kumpleto yung documentary requirements na ibigay sa amin. Or malabo. Kasi loan application lang sa SB Corp ay online lamang. Pipicturan yung mga requirements, i-upload sa aming mobile app. Minsan, or madalas actually, malabo yung pagkakakuha ng litrato, ng mayor's permit, ng government ID, kung ano man, malabo. Pero yun lang ba ang dahilan? Ano pa ang dahilan kung bakit kayo posibleng mag-reject ng isang loan application? Like any financing institution, dadaan sa credit checking. Anong ibig sabihin ng credit checking? Titingnan namin kung walang unsettled loans ang nag-a-apply sa amin. Kasi para mapatunayan na merong good repayment behavior, hindi naman po kami tatakbuhan. Madam Karen, ito ay pera ng pamahalaan. Taxpayers' money ang pinapautang natin dito. Kailangan natin ma-ensure na bumalik para matulungan pa ang ibang mga nagnenegosyo. Sa mga nanonood ngayon, saan ba sila pwedeng pumunta at paano sila pwedeng mag-apply ng loan sa SB Corp? Gaya ng nabanggit ko, Madam Karen, online lamang. Ida-download lang yung SB Corp Money app. So, sa telepono lang natin. Download nyo lang po yun. Magkikreate po kayo ng profile. Itatanong ang lahat ng information ng loan applicant at ng kanyang negosyo. Tapos po, nandun na po ang menu of products, ang OFW Negosyo Fund. Actually, Madam Karen, kahapon nag-launch si Secretary Chris Roque ng e-transport loan. Yung mga gustong magpalit ng kanilang mga vehicle used for example, Grab. Kung gusto nilang mag-e-vehicle kasi may oil crisis tayo ngayon, di ba? So, pwede na rin mag-apply ng loan. Pero, ang dami pa pong ibang produkto, mobile app lamang, mag-download lamang po. So Ray, congratulations to you. Thank you Siguro so much. anong mensahe mo sa lahat ng entrepreneur na kumbaga may ideyang ganito pero natatakot, no? A unique idea. Yes, ang message ko sa kanila is to be really resourceful sa panahon ngayon. Kasi nasa era na tayo na wala na tayong problem sa resources. Ang kailangan na lang natin gawin is maging resourceful, explore natin ang social media, explore natin ang AI. At kung may idea tayo, let's execute it. We can start sa small, then palakihin natin unti-unti. Kasi hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Alright, so yan ang Chicks ni Lods, di ba? Chicks ni Lods. Maraming salamat, Ray, and thank you, Wally. Mga kaasenso sa pagnenegosyo, may mga pagkakataon talaga na hindi natin makukuha ang tagumpay sa unang subok. Pero wag tayong paghinaan ng loob. Let's keep on doing it tulad na lang ni Ray. Ilang beses man siyang nadapa, mahirap ang kanyang pinagdaanan, pero tignan nyo ngayon, di ba?
he did not give up. Kaya sana po maging inspiration ang kwento ni Ray sa inyo. Ako po si Karen Davila, ito ang BTI, Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.